ang tinuod nga mga panghitabo. Ini mahimong sukdanan sa umaabot nga mga panahon aron magiyahan ang katawhan sa saktong padulngan aron magkaot ang hiniusang kalambuan ug adunay seryoso ug tinuuray nga pagserbisyo sa atong mga opisyalis. Mabati matag alas 8 hangtod alas 9 sa buntag sa adlaw Sabado. Og kini gidumala sa usa ka real estate practitioner na si Jamal Dilapa Gabino nga usa kalumad na Surigao. Kamaturan Sairi. This land is mine. God gave this land to me. Maradyaw na buntag sa tanan ng mga Surigaonon, labi na din sa dakbayan sa Surigao o sa mainland Surigao del Norte o usab sa pulo sa Siargao, Bukas Grande o usab sa atong silingan ng mga probinsya na mao ang Agusan del Norte, Surigao del Sur o usab ang Dinagat Province. Ani ana usab ang inyong igsoon Jimar Piral Dilapa Gabino. Makikiban sa inyo suyot sa 30 minutos. Nagsugod kita alas 8:17 o matapos kita alas 8:40 mga kaigsunan. Una sa tanan, ato anay i-greet ang ato mga avid listener na sila Randy Pico, Maxwell Distaho, Josephine Galis, Greg Safico, Crispo Nugalisa Jr., Randy Santisas, Barangay Kapitan Sani Ribas, o gusab kan Carl Cogulio, si Carlito, Carl Cogulio, o gusab kan Armelita Escatron, Mary Grace de Jesus, Jean Chu, Peller John Blasi, Arturo Santillana, Barangay Kapitan sa Punta Bilar, na si Dodong Santillana, o gusab kan Benji Ruiz, Roldan Concha, Junel Quinto, Efren Babiria, o gusab kan Pablo Yamson Jr., Jerome Vargas, Kim Ganto, o gusab kan Bak Serafin, Kael Kumpanya, Istong Baha, Ima Pulius, o gusab kan Shihiro Ito, kan Limar Andrea Sempron, o gusab kan Nilo Sendrihas, o kan Irish Cho, Isidro Musindi Baginaon, kan Nini Musindi, o gusab kan Lucas Casio, o gusab kan TG Timbaga, o gusab kan Genesee Sogod, o kan Id Higayon. Na mga kaigsunan, dili kadyon nato ini kalimtan ang paghatag ng importansya kining medical assistance for indigent patient mga kaigsunan. Nadiin ang ato gobernador na si Governor Lyndon Barbers o si Congressman Ace Barbers kay matapos ang iyang termino kuman pa man June 30 sa alauna. So siya kadod naning kamot mga kaigsunan na makakuy-kuy ng salapi para ihatag o ibayad sa hospital sa ato mga igsuon na mga naglisod o underprivileged o mga sinipkahan sa balad. Kaya nakita ini ni Congressman Ace Barbers na importante kadod ang health ng isa katawo tungod kay unhealth consider ini siya na wealth mga kaigsunan. Now, sa opisina ni Governor Lyndon Barbers adunay 33 ka mga pasyente og may gasto kini na 91,864 and 85 centavo mga kaigsunan. Whereas ang opisina ni Congressman Ace Barbers adunay 19 ka mga pasyente og may gasto ng 52,933 and 97 centavos og total sa mga pasyente mga kaigsunan miabot ini ng 52 ka mga pasyente og may gasto ang duha ka opisina nila ni Governor Lyndon Barbers og ni Ace Barbers ng 144,798 and 22 centavos mga kaigsunan. Ang gibayran sa maong gasto mao ang dental fee
CT scan, X-ray, laboratory, physical medicine rehabilitation, mga tambal o drug test mga kaigsunan. Ini siga mga kaigsunan importante gadon nan ato mga igsoon mahatagan ng taglaong pagtabang sa gobyerno na diin ang kwarta sa gobyerno nagagikan na sa katawhan. Importante gadon ini siga na kinahanglan ang tanan surigawnon na mga kabus mahibalo na dunay privilege na kung sila masakit o dunay ilang gibati sa lawas, andam ang opisina ni Governor Lyndon Barbers o ni Congressman Ace Barbers gawa sa Sabado o Domingo, kay wayay opisina daon, way opisina, amo daon ang taglawong kupa na kinahanglan ato ini-request na bisan kung Sabado o Domingo kinahanglan adunay liaison officer diha sa Caraga Regional Hospital na amoy mo attender sa mga pasyente, mga kaigsunan. So, importante ini sila kay malisod na Karadyaw na wayay magtutok matag Sabado o Domingo kay ang ato liaison officer na si Judy Tarpin mo opisina na sila Monday to Friday. Pagka Sabado o Domingo medyo ataglaw pa magpahuway sab sila, so amaw kini na walay ato makita na dunay gigastuhan sa medical assistance at medical assistance for indigent patient mga kaigsunan. So ato inihangyon na kung pwede taglaw pa kinahanglan apil ang Sabado sa nang Domingo adunay magman diha sa Caraga para maserbisyuhan ang ato mga kaigsunan o paglugwa nila walay ila bayranan sa maong hospital. Na mga kaigsunan, baguhay pa lamang, adunay taglaw pa kontrobersya diha sa barangay Top Gym mga kaigsunan. Kay adunay bati-bati o adunay mga allegation na ang maong barangay Top Gym gigamit kunuhay ini sa voters education apan ang unsa kini katinuod na gigamit sa isa ka politiko panahon sa eleksyon. So kinahanglan inin si barangay Kapitan Mario Hista mutubag ini siya sa mga allegation na kunuhay ila tagigamit sa voters education program apan di ay ang gipasulod ra kadtong adunay gitawag na family smart card mga kaigsunan. So inin barangay Top Gym permanente ini siya makontrobersya tungod kay lagi ang pagdumala isahay sobra ra ka tolerance o dili ba tagtujo mga kaigsunan kinahanglan imbestigaron ini siya kay malisod na Karadyaw na ang isa ka barangay Top Gym tagamit sa kung unsa ini katinuod tagamit para manhatag ng Karadyawan sa panahon sa eleksyon. Kay ang makasuyod ra kuno mga kaigsunan adunay allegation na jadton ra adunay mga family smart card. So nahibayo naman kita public knowledge na mga kaigsunan kung kinsa jadtoy nanhatag ng family smart card. Kay instead na ilista kaw tagaan kaw nila ng family smart card pag abot dito sa isa ka leader, hatagan kaw ng taglaong pa Karadyawan na diin ang isa ka botante para ber moboto malipay siya mga kaigsunan. So kinahanglan imbestigaron ini nan ato sanggunian panglungsod. Kay importante Karadyaw ini na diin ang gym pinaagi sa isa ka kapitan kung unsa kini katinuod kay dili man gadyon maghimo ng milagro
kung wayay pagtugot sa barangay kapitan na si Mario Hista. Kung ano man inisidya na allegation, panahon na siguro na tubagon inisidya ni Mario Hista na gigamit kuno ang maong barangay top gym sa voters education pasumangil apan di ay ang pasudlod kadturang may family smart card na diin. Klaro og tataw na gamiton sa pamulitika para sa pagboto. So, anahita mo ini, vote buying gadyon ini siya. So, ang masakpan, taglaong pa nato magatubang na nasunto, pero ang dili masakpan, wayay kaso mga kaigsunan. Amo man gadyon daon. So, ini siya, kay lagi pinili ang makasuyod mga kaigsunan ang Pasig Valley o ticket jadton family smart card mga kaigsunan. Unsa kini katinood kay aduna may mireklamo sa maong gipahigayon na voters education kuno apan vote buying di ay mga kaigsunan. Kung unsa man ini katinood, manubag sila mga kaigsunan, especially ang mga public official sa barangay top mga kaigsunan. So, unta na mga kaigsunan, gawas sa doon na kay gibuhat sa panahon sa eleksyon, kadtong mga troll, kay mga troll lagi, sana mga supporter, labi na sa Pikas Campo, bubuo na kita mga kaigsunan, magtinabangay kita, gawas kon nakahimo ka ng salaod, kung nasakpan ka, so magatubang ka gadyon nan kaso, pero inin permanente na lamang ka mo negatibo, ang idyo mga isyo, bisan kung dili ang ayan ihapak sa ato local government unit, idyo gihapon ihapak pananglitan mga kaigsunan ang kamahal ng isda di doon sa Prime Mart mga kaigsunan. Ang pagmahal ng isda depende dyan sa supply and demand. Ang ikaduha, natural ganod na mumahal ang isda di doon sa Prime Mart kay dili man dyan siya kontrolado ng ato local government unit din sa dakbayan sa Surigao kay pribado man dyan na negosyo. Tinuduan ninyo sa una na panahon, kaya ganun kamo mag-upos-upos janton mga troll. Kumano mati na kamo, naunta na kahimuan man dyan siya ng previous administration na gipribado ang ato public market mga kaigsunan. Giguba ang ato public market sa rason na magbutang anay ng temporary market ang Prime Mart nga diin waya gani magbayad ng lease mga kaigsunan. Wayay rin tatagbayaran hangtod kuman. So kuman mga kaigsunan, mumahal ganyan ang isda gawas sa supply and demand na prinsipyo na dili man sa magasagda ang city government di doon sa private na market sa Prime Mart gawas kung adunay ilang kalapasan especially sa paglimpyo o kabaho sa maong palengke o delikado na sa mga tao. Pero regarding ng price, DTI daon mga kaigsunan kay ang pag-regulate ng mga pricing katungod daon jurisdiction daon ng DTI pero lagi in-trolls mga kaigsunan ang ipasangil na doon na wayay nahimo kuno ang ato local government unit ng Surigao City ubos sa liderato ni Mayor Paul Dumlao. Pero sa pagkaklaro na pagkaistorya, pribado naman dyan, dili na atinderon ni Mayor Paul Dumlao kay pribado man ang ato market diha sa Boulevard. Ang DTI adunay jurisdiction sa pagkontrol ng mga presyo apan magdepende dyan sa prinsipyo nga gitawag supply and demand. Kung ang demand hamok tapos ang supply gamay ra, siyempre mumahal gadon. Mahalon gadon dyan.
Pero kung ang supply taglaw pa nato arang kahamok, tapos gamay ra ang demand, siyempre barato ra gadod mga kaigsunan. So ining pagmahal ng isda dili angayan nato sambugan sa pamulitika, kay inin lagi mga trollo, grabe nila kaptik. Grabe nila kaptik, muhanap gadod sila ng isyo, parte ra lamang, basta ra lamang makalipa-lipa sa imahe na nato city government mga kaigsunan. Pero kita dini sa kamatuoran sayri, dili kita musugot na taglaong pa mga fake news amoy magpasulabi dini sa ato dakbayan sa Surigao. Kinahanglan fair kita kay malisod na karadyaw na inin mga bakakon sa katilingban amoy taglaong pa magpahimuyos sa panahon na diin simpandaot ra. Matod pa nila yay gani ambag. Sige ra kanunay magdaot anato dinhi mga kaigsunan, kinahanglan gayud na magtinabangay kita kay ladyo pa man ang eleksyon mga kaigsunan. Ang suod mga kaigsunan, uno na ko manapit sa parikoy, June 22, so sa ato pa 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. So mga 11, 11 rakan ka adlaw na diin magsugod na ang impeachment proceeding tali ni Sara Duterte mga kaigsunan. Importante ni na ato isgutan mga kaigsunan kay ang Vice President amo na may tagtaral sa impeachment court, mula nga to impeachment court tungod kay amo raman sab ini siya quasi judicial body sab anahitabo sa Congress mga kaigsunan. Kay mutaral man sila sa Vice Presidente. Pero kung nato tanawon mga kaigsunan, uno may gadod ini siya na gamiton ba ang tagtawag na burden of proof na diin ang isa ka tawo makumbikto tungod sa beyond reasonable doubt na diin gamiton ang criminal case. Sa ako nakita mga kaigsunan, ang beyond reasonable doubt dili daw siya kay applicable tungod kay dili man ini siya kon criminal case, gawas pa ang penalty na nini dili man kon imprisonment mga kaigsunan. So ini siya hapit-hapit ra ini siya nan administrative case, dul-dul, pero dili sab nato malaom na administrative case kay malisod man karadaw mga kaigsunan na amoy ato gamiton. So kaysa criminal case, sa administrative case, kung ato tanawon substantial evidence raman, na diin ang isa ka tao matangtang sa ija trabaho para dako dili sa amoy gamiton. Ang sa civil case na preponderance of evidence dili sab siya magamit mga kaigsunan. Kay una sa tanan numero ini siya, numero bisan sa judman ang isa ka senador na mulaong na convicted o dili, ija daw discretion mga kaigsunan. Ija pagbuot yun. Kung mulaong si Bungo na dili i-convict, ija daw katungod-tungod kay inisiga na kurte, mulaong na kurte, impeachment court, magbase inisiga sa taglaong pamulitika. Pero daoy counter mga kaigsunan. Kung pananglitan, i-convict ng mga senador, tapos ang mga tao na diin nakita nila na dili angayan i-convicto si Sara Duterte, pwede sila pinagi sa people power mga kaigsunan. Sama sa nahitabo kan Joseph Estrada na diin wayay decision, pero ang mga katawhan amoy musgar tungod kay ang gahom sa mga politiko nagagikan sa katawan mga kaigsunan. So magdepende ini siya
So kung ato tanawon sa mga kaigsunan, kay lagi mulaong sila na nakakuha si Sarah ng taglaong pa ubay-ubay na mga sobra 8 na mga 8 bay ni sida tag kinahanglan sida kay 16 man pare ko yo. 18 na. Ate ba 16 kon makumbikto ang kuan nagkinahanglan ng tanan 16 ng kinahanglan kay 22 man sila 24 man sila kabok kung ato tanawon kinahanglan man ng 3/4 so 6 so 18 para makumbikto so sa ato sa pagkakuman nakita nato mga kaigsunan na maglisod pag kumbik kan Sarah na diin mula nga adunay sala si Sarah para sa ako mga kaigsunan pero jaon sa 11 ka mga prosecutor mga kaigsunan kay an isa ka tawo isahay nakadecide na siya pero pag makita niya mga kaigsunan na dili ang ayan kumbiktuhon o kumbiktuhon mautroan ida desisyon mga kaigsunan so kinahanglan inin 11 ka prosecutor ila ipamatuod dili ra lamang sa mga huwis kundi sa katawhan kay makita man ini siya sa television mga kaigsunan ang 11 ka mga prosecutor ang nag-una si Batangas Representative Jerbel Luistro may laki ni siya na abogado kay kung ato tanawon mo pronounce siya mo cross-examine maradaw ini si Congresswoman Jerbel Luistro pagkatapos ang ikaduha mga kaigsunan si San Juan Representative Maria Zamora so medyo bugat-bugat inisab si Maria Zamora o gani katulo mao si Iloilo Representative Lawrence Defensor ini sila puro mga abogado mga kaigsunan o kusab dinhi sa Mindanao ang magrepresent ang taga-Bukidnon na si Junahan Kate Flores mga kaigsunan isa ka abogado sab may laki sa binisida na congressman o kusab ang ikalima si Antipolo Representative Romeo Acop na way gadyon ila kontra mga kaigsunan o kusab si Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan o kusab ang ikapito si Manila Representative Jewel Chua na diin tagdumtan gadyon ni Sara Duterte o kusab ang ikautso Purpose Representative Purpose Party List Representative Marcelo Libanan maoy House Lead Prosecutor o kusab ang ikanuibi ang First Rider Party List na si Representative Ramon Gutierrez. Now, ang duha ka taglista na prosecutor napildi. So kuman nakadaog man ang ML Party List sanan ang Akbayan Party List tagpulihan ini siya nang grabe hinuan kabugat na mga abogado na napili isip representante ng ila party list mga kaigsunan. Sa ML Party List ang magrepresentar si Laila de Lima o ang ikaduha si Akbayan Party List Chil Jokno. Ininduha mga kaigsunan, mga may laki ni sila ng mga abogado para ber nahimo sila ng politiko. Ini si Laila de Lima, Bartap Natser, grabe ini sila, may laki. Sambida ini sila, pagkatapos kung cross-examine ini, may laki ka doon. Kawas pa, ini ka doon ang pinakabantayanan ng Pikas Campo, inin si Congressman Chil Jokno, mga kaigsunan, na isa ka Bartap Natser, pagkatapos may laki pa ka doon. May laki ni si Chil Jokno, kay kung ato tanawon ini si ida history sa ida practice, taglaw pa sa karaan na panahon, abogado di Campanilla, mga kaigsunan. So, kumplito.
11 ka prosecutor ila nagpreparar na sila kay kumanjunto sugda na ang maong hearings ng impeachment court mga kaigsunan. Mulaong ako, although si Sara Duterte adunay mga ubay-ubay na mga senador na musahid sa iya, pero kung mapakita, kay matod palagi ni Lacson, ang mga senador magbis sa ebidensya. Kung ang ebidensya na ihatag ng mga prosecutor arang kabugat pagkatapos makita ini siya sa mga katawhan, so ang mga senador mabali gadyon ang ila isip. Mabali. Mulaong ako, depende ini siya sa pagpresent ng mga ebidensya mga kaigsunan. Wayay siguro ini siya. Kay kung ato tanawon mga kaigsunan, dadton panahon ni former President Estrada, Irap Estrada, klaro karadyaw na majority sa mga senador pabor kan Joseph Estrada mga kaigsunan. Pero tungod kay waya man ipaabri daton sobre, napildi man ang minority, amo dyan nag people power mga kaigsunan, ug sa si Joseph Estrada na palagpot isip presidente, og si Gloria Macapagal Arroyo ni take over pagka-presidente. So, wayay siguro ini na matod pa nila daman in the mango tree ang tao way siguro. So, ini pagdesisyon ng mga senador sa pagkakuman, makita nimo na bagandili makumbikto tungod kay ubay-ubay ang mga senador na daon kan Sara para dili siya makumbikto. Pero kung ang mga ebidensya na ipresentar ng mga prosecutor maghatag ng kabugaton o makita ini siya sa katawan, especially kung giunsa ang 125 million ka pesos mga kaigsunan o mga taglaw pa anomalya sa panahon na diin si Vice President Sara Duterte adunay kalambigitan mga kaigsunan. Kay kung pananglitan strong an evidence, ang mga tao simpre, taglaw pa kinahanglan mulaong ang mga tao, ang busis ng mga katawan mulaong gadyon na ikumbikto. Pero kung huyang ang ebidensya na ipresentar ng mga 11 na mga prosecutor, siyempre, dili gadyon dyan sila makumbikto. Kay masawain man sa karadyaw na mga senador, mo decide na diin ang ebidensya, taglawang pa nila huyang, dili ang ayan ikumbikto. Pero kung strong ang ebidensya, sigurado ako na ang mga senador, kay maila man personal interest, kay ang isa sa ka-senador, adunay may mga personal interest, normal ka dyan na kung makita ang ebidensya na strong, ikumbik nila si Sara. Pero kung weak ang ebidensya, normal na dili nila ikumbikto si Sara Duterte. So, pero kung ang mga senador, makita nila na strong ang evidence, pagkauman dili nila ikumbikto ang si Sara Duterte, adunay people power na mahitabo kay simpre ang sentiment ng mga tao o gawas niini ang naghatag ng power sa mga senador walain kundili ang mga katawhan. Pero kung ikumbikto sa nila na hinay ang ebidensya, weak ang evidence, ang mga tao mo against sa desisyon ng mga senador. O sa depende ini siya mga kaigsunan. Dili ako musulti kay pabanda doon makita ang tinuod na mga ebidensya, especially janton allegation ni Senator Trillanes, former Senator Trillanes, na sila Sara Duterte nagdawat ng mga salapi gikan sa mga drug lord
mga kaigsunan. Kung tinuod ini ng mga legisyon, suportahan ini ng mga taga-bangko, o mapakita na tinuod ini aw normal mga kaigsunan na ang hula-hula ng isa ka tawo o mga senador or ordinary mulaong gadod ang ayan ikumbikto. Pero kung dili makapakita ng mga ebidensya na strong aw normal na dili gadod ikumbikto si Sara Duterte. So para dako mga kaigsunan, magdepende ini siya. Dili magdepende kung pila ka senador. Ang kansara, dili magdepende kung pila ang senador na mo kumbikti dya. Dili magdepende ini siya sa ebidensya na i-present ng mga 11 prosecutors, mga kaigsunan. O kung weak, sigurado madismiss, kung strong, sigurado makumbikto, kay kung dili ang mga tao amoy muhusgar sa baong impeachment, mga kaigsunan. So, medyo yan na may oras kita. So, magpasalamat kita sa mga tao. Natapos naman ang eleksyon, kung daw may mga taglaw pa mga troll, panahon na magsulti ka mo ng tinuod. Magsulti ka mo ng tinuod, kay kung ikiha ka mo, sigurado ako na mulaong na madismiss. Pero kung mga fake news ang idyo, mga tagpalugwa, kung ikiha ka mo, makumbicted gadod ka mo, mga kaigsunan. O sa ang kamaturan sayri, mulaong ako na move on na kita, pero dyanto nakasaya, sa panahon sa eleksyon, ngayon dyanto sila imbestigaran. Pero ang importante na kita ng mga Surigao nun, magtinabangay kita, kay tuyo pa man katuig, ladyo pa man ang pamulitika. So, magtinabangay-anay kita, kay ang kamaturan sayri, kung makita sa ng kamaturan sayri, na dunay mga binuang, ako mismo, si Jimar Piral de la Pagabino, ako inisida, ipalugwa sa kahanginan para ang katawhan, ilahisayran ang kamaturan. So, yan na may kitay oras, mula orakan ako sa inyo, kini si Jimar Piral de la Pagabino, magpasalamat sa katawhan. God bless Surigao. Kamaturan sa Sayuri, kini nga programa nahimugso aron mapalanok ang kahinta ug hulagway sa atong mahal nga Surigao ug masayran sa katawhan ang tinuod nga mga panghitabo. Ini mahimong sukdanan sa umaabot nga mga panahon aron magiyahan ang katawhan sa saktong padulngan aron magkaot ang hiniusang kalambuan ug adunay seryoso ug tinuuray nga pagserbisyo sa atong mga opisyalis. Mapati matag alas 8 hangtod alas 9 sa buntag sa adlaw Sabado. Og kini gidumala sa usa ka real estate practitioner nga si Jamal de la Pagabino nga usa kalumad nga Surigao. Kamaturan, Sayri.